Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, opinyon at hinaing ng taong bayan at ng mga netizen. Naging emosyonal ako ngayon dahil kung sino pa ang gumawa ng tama para sa bayan, siya ang iimbestigahan. I love you, Tatay Digong. We support you. God bless po, Pangulo Duterte. Kahit ano paninira niyan, para sa akin, kau lang talaga Pangulo nagmahal ng tunay na naglingkod ng maayos sa ating bansa. Kamusta na po si Tatay Digong? Guys, please protect our Tatay Digong. Huwag niyo pong hahayaang balahurain siya ng mga atuwadcom na yan. Worried po kaming mga OFW guys. PRRD, ilabas mo yung totoo na bangag si PBBM. Ilabas mo na yung alas mo or ebidensya mo, hehehe, good forum. Ako kukunin ko yung ayuda, yes. Tapos di ko sila iboboto. Ano sila, hilo? Tsaka babawiin naman nila yan na kapag nanalo sila. Kung bibigyan nila ako ng 500 na ayuda, ipapakita ko sa kanila na ibibigay ko din sa isang tao sa harap nung nagbigay sa akin. Nakakalungkot naman kung sino pa yung presidente na may pagmamahal sa taong bayan, siya pa yung ginigipit. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka dito na ako sa kulungan. Magandang araw mga banateros, nandito pa rin po tayo ngayon sa Japan pero maghahatid pa rin po tayo ng balita. Kasi alam nyo, isang bagay ang marirealize mo talaga pag nasa ibang bansa ka. Hindi lang mo dito sa Japan, ngunit sa ibang bansa pagdating mo sa kalamidad. Diba? Yung response ng gobyerno doon sa kalamidad. Sa atin kasi tayo ang bansang nagre-react lang. Reactionary tayo. Diba? Sa ibang bansa they're already prepared before pa dumating yung calamity. As a matter of fact, dito nga po sa Japan, diba, alam po natin na ang earthquake dito ay madalas. As in, madalas po. So, lahat po talaga ng mga building dito, in-equip na nila sa disaster ng earthquake. So, yung kanilang mga foundation ng kanilang building, iba talaga. So, ibig sabihin, prepared ho sila. Prepared ho sila sa anumang sakuna. And they're preparing their student. Part yun ng kanilang curriculum, yung paano mag-survive during earthquake. As in, lahat ho talaga ay preparedness ang kanilang inilalagay ho sa kanilang bokabularyo. Sa gobyerno po natin, nakita naman po natin yung pahayag ng ating Pangulo na tila hindi alam ang gagawin. At ang sinabi pa nga niya ay dapat daw intayin muna natin mawala yung baha para makapasok. Samantalang meron naman po tayong budget sa Pag-asa kung saan somehow fino-forecast to yung weather at alam naman natin days before bago magkaroon ng baha, di ba? Alam na natin na uulan bago magkaroon ng bagyo. So bakit hindi tayo nag-prepare? Bakit hindi dapat pinasok muna natin habang wala pang baha? Tapos nung nagkabaha, at least naandun na tayo, prepared na. Ang problema sa Pilipinas kasi, inuuna kasi yung politika. Yan talaga ang malaking problema sa Pilipinas. Dahil sa politika, nagkakaloko-loko ang pag-govern sa ating bayan. Parang mas gusto pa ng mga politiko nagkakaroon ng sakuna because they have all the opportunity na magpa-cute, mag-epal-epal, mamigay, mag-ayuda, pambira. Natawa nga ako. Meron pang mga politiko natin na nagbibigay ng ayuda during may pagbaha na sa lugar nila. Nakakalungkot kasi pati ba naman yung kalamidad
ginagamit pa para sa pangangampanya ng mga politiko. Yung kalamidad, alam niyo, tinitake advantage pa ng mga politiko para po para po nila babuyin ang ating mga kababayan. Sa akin kasi, sa tingin ko, pambababoy itong ginagawa nilang to. Hindi po ito, alam mo yun, parang respeto. If you really respect yung mga constituents mo, wag mo na ho sila yung parang namamalimos. Yan ang gustong-gusto ng mga politiko, ang dating na namamalimos sa kanila yung mga tao. Kasi pag nakita nilang namamalimos yung tao, nangihingi ng pera yung mga tao, syempre nga naman, hindi mo naman sila masisisi yung mga tao na mamalimos kasi nasa ko na nabaha yung kanilang mga gamit. At alam mo yun, ako, I will not blame them. I understand. What I'm really blaming is the government. Hindi ho pinrepare yung mga tao. Hindi ho sinabihan yung mga tao. O at least man lang, alam mo yun, kasi sinasabi nila, hindi, sinabihan naman namin yung mag-evacuate. Ang problema kasi, if maganda sana yung evacuation center, kung kumpleto sana yung evacuation center, mag-evacuate naman po yan. Plus, kung sufficient, di ba? Kasi ang problema, sabihin mo, mag-evacuate sila, ang pangit naman ng evacuation. Walang CR na matino, walang pagkain at tubig na matino. So naturalmente, bakit ka may pupunta dyan? Di ba? Mas gugustuhin pa namin mag-stay at bantayan na lang yung bahay namin. Di ba? Pero kung isipin nyo kung maganda talaga yan, which is, ako nga sa totoo lang, hindi ko naman sasabing ganito hindi, wala pa akong planong tumakbo. Pero kung sakasakali, alam mo, dapat meron kayong parang condominium style or apartment style sa lahat ng mga lungsod. Alam nyo, kaya po yan Sa tindi ng korupsyon, hindi imposibleng makapagtayo ng ilang condominium style na gagamitin nyo lang for evacuation. May kanya-kanyang CR, may kanya-kanyang kwartong bawat pamilya. Hindi man ganun, may mga rooms at least, di ba? May mga kama, condo type. Kasi bakit condo type? Kasi building type, para nga naman hindi mabagyo, di ba? Kasi normal naman na alam na po natin na merong bagyo sa Pilipinas taon-taon. Hindi naman nawawalan yan at tumitindi because of the climate change. So we have to be prepared sa climate change. So ba't di tayo magtayo ng mga condominium na pwedeng mag-evacuate ang mga kababayan natin? At sigurado kung pupunta sila doon kung mas maganda pa yun. Ano ba naman yung buhay ang kapalit para lang, alam mo yun, gumawa ka ng condominium na maayos. At hindi po ito imposible. Hindi ako naniniwala na imposible ito. Bakit kanyo? Korupsyon pa lang napupunta pa lang sa korupsyon. Ang laki na bilyon-bilyon. Ito, amang takin. Ito pang isang matindi dito. Papakita ko lang sa inyo. Sabi nga ni Villanueva, grabe po. Isipin mo to May 61.42 flood control budget for Bicol alone. 61.42 year 2023-2024. Flood control budget. Kung merong 61 billion, hindi ho million, B as in Bicol. Ayan. 61 billion. Mantakin mo 61 billion ang project sa flood control. Diba? Again, what's wrong? It's yung the perspective itself, flood control. You're just controlling what is going to happen. It only means reactionary tayo. We just react. Diba? Nagre-react lamang po tayo. Bakit hindi ang focus natin, ilagay yung natin yung budget na yun na magkaroon po ng mga condominium para ma-evacuate natin yung mga kababayan natin. Tapos, yung half nun, dun sa flood control, sigurado ako, 60% niya napunta sa korupsyon. Diba? Di natin alam kung sinong kumatkong dyan.
DPWH ba? O yung mga congressman natin? O yung mga local government natin? Kaya nga ho sana sa 2025, maging matalino ho tayo mga kababayan. Tandaan ho natin ito. Pag may nagbibigay ng ayuda, okay yun, tanggapin natin. Kunin natin, pera natin yan. Yung ayuda na yan, pera natin yan. Diba? So, tanggapin natin yan. Tapos pag natanggap natin, huwag natin iboto yung taong nagbigay ng ayuda. Mali po kasi yun. Yung ayuda na yun, kaya binigay sa inyo yun, galing ho sa nakaw ho yun. Tandaan ho nyo yan. Kasi, don't tell me, ang sahod lang ng congressman, 200 to 300,000, more or less. Tapos bibigyan kayo ng ayuda. Hindi, imagine niyo. Kaya isang malaking katarantaduhan ho yun. Mayor, ang sweldo lang, 200. Magkano lang ang sweldo? Sabihin mo na, ipagpalagay mo ng 500,000. Sa tindi ng lifestyle nila, sa tindi ng mga relo nila, sa tindi ng mga sasakyan nila. Diba? Bakit sumusobra? Sa ano nila kinukuha yung pera? In other words, hindi ho nila pera yung binibigay nila sa inyo. Period. Pera ho yan galing sa tax ng mga Pilipino. Galing ho yan sa kaba ng bayan. Meaning, sa atin po yan. So, karapatan po natin yan. Kaya kunin natin. Pagkuha po natin nun. Diba? Itago na natin. Pero wag natin silang iboto. Ayos ba yun mga kababayan? Wag po natin silang iboto dahil gusto nyo, nakawan kayo uli. Magkano lang binigay sa inyo? 5,000, 1,000, 500? Tapos ananakawin sa inyo yung entire tax ninyo na binabayad sa natin. Tandaan natin na baka sabihin ninyo, hindi naman kami nagbabayad ng income tax eh. Again, sa bawat bili mo, may tax na nakalagay doon. So, para ka nagbayad ng 10,000 o maghigit 10,000 sa isang buwan, ang bibigay lang sa iyo 500 kada kampanya. Kada kampanya 1,000 ibibigay sa inyo. Hindi ba malaking katarantaduhan ho yun? Buwanan, kakaltasan kayo ng 10,000 dahil bawat gastos nyo, aside from doon sa binabawa sa inyo habang nagtatrabaho kayo, kasi automatic deduction sa ibang mga kumpanya. Tapos lahat ng binibili nyo, may tax yan, may VAT yan. So ano ibig ko sabihin? Pambihira. Ang laki ng kita ng gobyerno bibigay sa inyo 500. Yung serbisyo sa inyo 1,000. I understand. Kunin naman natin yung sapat para sa atin. Yung worth it talaga. Kunin natin yun. Kaya wag ko kayo maniniwala doon sa nagbibigay sa inyo. Lalong-lalo na wag ganun-ganun, pambihirang buhay. Ay nako. Ito pang masama. Ang ganda nga ng komento ni Marcoleta dyan Yung bang habang nagsasako na, anong ginagawa ng both houses, the Congress and the Senate? Yung Congress, yung lintik na quadcom na yan, ang ginagawa nila, ang patuloy na pamumuna nila sa mga Duterte. Ang pagbagsak kay BP Sara Duterte, kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Senator Bongo at kay Bato. Yun ang focus nila, pabagsakin at papangitin ang war on drugs. Pasamain, gawing malupit. Ginagamit ho kasi nila yan para ho yun sa mga may hirap na naging biktima ng war on drugs. Alam nyo po, na totoo lang, kasalanan din naman po ng ibang biktima sa war on drugs kung sanang binantayan niya yung anak ninyo, na hindi, kasi marami dyan hindi nila alam yung anak nila nagtutulak. Alam nyo, may mga, alam nyo kasi tayo, laking kalsada ho tayo, may mga barkada rin ho tayo na nalulung ho dyan. Hindi ho, eto again, hindi ho sila gumagamit. Hindi ho sila gumagamit. Nagtutulak lang sila. Bakit? Easy money daw Diba? Actually, wala na yung mga kaibigan ko na yun. Nakulong na yun during the Duterte's time. Yung iba patay na. Kasi nga, syempre, nalalaban ho sila o di kaya itinutumba sila nung kanilang mga supplier.
Kasi kesa na, kasi nangyayari dyan nung panahon ni Pangulong Duterte dahil nag-warning si Pangulong Duterte, yung mga supplier, yung mga sindikato, tinumbaho nila yung mga dealer nila sa ground para hindi sila maituro. Sila mismo nagpatayan. Tapos ibibintang nila ngayon kay Pangulong Duterte. Kasama, hindi rin yan, kasama rin po yung ilang mga ninja cops o mga tiwaling pulis na pumasok na ho sa droga. Tapos sasabihin nila, pulis daw ang pumatay doon sa mga hindi ho, mga sindikatong naka-uniforme. Yun ho ang totoo. Ngayon, tila pinalalabas, si Duterte may utos at kasalanan ni Duterte kung bakit maraming namatay. Hindi ho, kasalanan ng droga kaya maraming namatay. Ang tarantado nyo namang mga congressman kayo. Di ba? Kaya nga si Richard Gomez nagsalita na totoo naman. Ang ganda na nangyari nung sa kanilang lungsod. Nung war on drugs, talagang napigilan ang pagkalat ng war on drugs. Di ba? Yun na nangyari. Kita nyo nangyari kay Richard Gomez. Kinasuhan ng barangay captain. Ganun kawalang niya itong gobyerno to. Ganun hindi nagbibigay ng pagkakataon na pakinggan ang mga Pilipinong nagkikriticize. Alam niyo, sinasabi ko nga ho sa inyo, hindi lang ho ako maingay pagdating ho sa demanda ko. Pero kahit ako kaliwat kanan ho ang demandang natatanggap ko. Dahil nga po sa pagtutuligsa ho at pagkokontra sa gobyernong ito. Diba? Pananakot ho nila. Ang problema ho, hindi naman po ako sa nagtatapang-tapangan. Ako po kasi naniniwala po ako sa hustisya na nanggagaling ko sa Panginoon. Yun ang nagtunay na nagbibigay ng hustisya. Anong gusto kong hustisya? Hustisya sa lupa o sa langit? Ang sabi ng Panginoon, bigyan ng boses yung mga walang tinig. Hindi ako nagre-rebelde, but I criticize accordingly pag meron ako nakikitang mali. I will never rebel against the government, but I will say kung ano yung nakikita kong mali. Magiging boses po tayo. Ngayon, bahala na ho Panginoon para proteksyonan ho tayo sa mga umaakusa. Kasi tandaan ninyo kahit sa Old Testament. Old Testament po. Si David nangyari po sa kanya yan. He was fighting for the country of God, for the people of God. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Tinuligsa din siya, napunta siya sa bundok hanggang nagtago siya. There was even a time sa Psalm na nagrereklamo siya sa Panginoon, pero eventually natanto niya sa kanyang pusad na ang kanyang tulong ay manggagaling lamang po sa Panginoon. Ganun po tayo. Hindi po tayo nagtatapang-tapangan, hindi po tayo nagsasabing marami ho tayong pera para pangsangga sa demanda. Hindi po. Panginoon ho lang ang magpo-provide. The same time, Panginoon lang din po magtatanggol sa'yo as long as you stick to the truth and justice. Yan ang po importante. Ngayon nga po, talagang pag tinuligsa mo, pag nagsalita ka, katulad no kay Richard Gomez, sinabi lang niya na maganda ang nangyari doon sa war on drugs ni Duterte. Nung 6 na taon talaga nawala ang drugs. Siya pa ang dinimanda. Mantakin mo. Habang yung drug lord, self-confessed drug lord, ay bayani, ginawang witness, pinapalakpakan. At may isa pang congressman na sinabi, bantayan, gamitan ng security, PNP security. Mantakin mo. Tayo ang nagpapasweldo sa mga pulis. Sino isi-secure nila? Self-confessed drug lord. Hindi ho ba nakakainit ng ulo yun? Tapos yung mga katulad ng mga lumalaban para sa bayan na meron talagang threat. Di ba po ay tinatanggalan ng PNP security na dapat yun ang pinoproteksyonan kasi nga they're fighting for the truth. Anong ginawa? Dahil kalaban sa politika, tatanggalan mo ng security. Di ba po napakawalang niya? Ganyan nung nangyayari sa Pilipinas. Ganyan kaya nga ako, based on my experience, sabi ko, grabe ho talaga. Never itong bayan natin is aasenso pagka ganito ng ganito ang gobyerno. At ito binabagyo, binabaha. Nag-o-overtime sila sa Quadcom. Habang ang Senado
Ano dinidiscuss? Kaso ni Kibuloy. Sorry sandali. Akala ko ba nasa custody nyo na si Kibuloy? Akala ko ba may kaso na si Kibuloy? Bakit nyo pa dinadala sa Senado? Bakit nyo pa pinag-aaksayan ng panahon sa Senado? Na wala namang kayong batas na ginagawa na may kinugnayan sa kaso ni Pastor Kibuloy. Nagpapaganda ang mga senador, lalong-lalo ka na Ontiveros. Pumalpak Kaya nga bumuelta sa'yo Bumuelta sa'yo yung hearing. Ang tapang-tapang mo, tas nung karap mo ng si Kibuloy, nagbait-baitan ka na. Diba? Again, ang sinasabi natin dito, humarap po sa hustisya si Kibuloy. Ayan na po, nasa korte yung kanyang kaso. Hinaharap niya sa korte ang kanyang kaso. Bakit kailangan pang dalhin sa Senado? Wala namang batas na pinasatos yung Ontiveros. Alam nyo, sabi nga ng aking ama, etong calamity na dumaan sa atin, etong sa Bicol, mantakin mo, particular talaga sa Bicol. Kaya na lang ako magpaliwanag bakit sa Bicol. Diba? Ito'y galaw na ng Panginoon. Don't say this is karma. Hindi This is a move of God to show us what kind of government we have. One, corrupt government, na corrupt ang flood control. Second, government na namumulitika. Look at Quadcom and the Senate. Pinupolitika. Habang binabagyo, namumulitika. Pangatlo, a government na incapable of handling a crisis. Natawa nga ako dun sa isang komento nakita ko. Sabi dun, gusto nyo pang magkagera? Gusto nyo pa talaga magkagera sa West Philippine Sea? Eto nga bagyo, nagmukha na kayong tanga, nagmukha na kayong mga inutil sa bagyong dumating na to. Bagyo pa lang yun Tapos gusto nyo pa ng gera sa West Philippine Sea. Mantakin mo, gera pa ang gusto ninyong maranasan. Tarantado. Sorry po sa term Tarantado po talaga kayo. Kayong mga nagtutulak dyan. Again, ako po, gusto ko pong ipaglaban natin ang sovereignty natin in a peaceful way. Kaya nga, ito sabi nila, di ba, ano nangyari? Nung Duterte's time, sige, kayo magsabi. Di ba mas peaceful naman nung dati kaysa sa ngayon? Pagdating sa West Philippine Sea, napabayaan na nga ako ngayon May nakita pa nga ako doon na isang nagkomento na hindi na tayo tinutulungan ng Amerikano. So ito daw, gagamitin pa po sa gobyerno itong EDCA sites. Ginamit po ba? May nakita po ba kayo? Wala. Sa madaling salita po mga kababayan, isang malaking katarantaduhan po ang sinasabi sa atin ng gobyerno. Kaya nga pansinin ninyo iba-iba ang sinasabi at pinapangako ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga nakaupo, sa tunay nilang ginagawa. Tapos, babayaran lang nila yung mainstream media para sa kanilang sariling propaganda at pangapangampanya. Kaya buti talaga may social media na saan pinapakita yung katotohanan. Ang problema ko, balita ko, nawala daw yung page ni Badoy at saka ni Sas. Kaya bantayan natin kasi yan ang plano nila, talaga mawala ang mga pages at channel ng mga nagpapakalat ng tunay na balita sa social media. Nga maalala ninyo, ano po ba ang talagang pinagdiinan sa page ni Sas? Di ba po yung issue kay Romualdez? Yung patungkol po sa Okada. Kasi sa totoo lang, alam naman natin ang Facebook medyo political Pero sa YouTube, hindi po. Kaya mabuti mag-subscribe po kayo. Gumawa po kayo ng account sa YouTube para mapanood nyo po yung mga channel ng mga banateros. Diba?
Kasi ho, kahit ho kami po yung nagbabakasyon, iba ho sa amin, babakasyon din po ngayong November, December, tuloy-tuloy pong pagbablog, paghahatid natin ng balita. Ngayong araw nga po, babantayan po natin yung live po ng Senate hearing. Balita natin nandyan yung si Pangulong Duterte habang ginagawa natin itong video na to. Bantayan po natin mga kababayan dahil matindi ho itong mga mangyayari hong darating na araw. Nakita ko nga yung video ni Pangulong Duterte, sinabi niya na makukulong daw siya sa Senado kaya padalan daw siya ng chicken sandwich. Tawa ako dun eh. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Talaga si Pangulong Duterte, komedyante talaga eh. Pero handa ho siyang makulong sa madaling salita. Handa ho siyang makulong para ho sa bayan natin. 'Di ba? Alam niyo si Pangulong Duterte naman paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya sa Quadcom.